Sa isang sulok ng Maynila, kung saan ang mga makipot na iskinita ay nag-uumapaw sa sigla ng lungsod, doon nakatira si Jobert. Isang binata na 26 na taong gulang, tahimik at masipag, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang bigat ng responsibilidad. Bunsong anak siya sa 3 magkakapatid, ngunit sa murang edad ay naipasa na sa kanya ang tungkulin ng pagiging breadwinner ng pamilya. Ang kanyang ama, si Mang Romulo, ay retirado ng driver ng jeep, habang ang kanyang ina, si Aling Selly, ay naglalako ng kakanin sa kalsada. Sa kabila ng hirap ng kanilang buhay, nanatili ang kanilang samahan bilang pamilya. Tuwing umaga, sa pagsikat pa lamang ng araw, naglalakad na si Jobert patungo sa pabrika kung saan siya nagtatrabaho bilang isang operator ng makina. Kumikita siya ng sapat upang maitawid ang araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Kaunting bigas, isda mula sa palengke, at bayarin sa kuryente at tubig. Ngunit kahit kailan ay hindi siya nagreklamo. Para sa kanila ito, lagi niyang sinasabi sa sarili, pinipilit gawing inspirasyon ang kanyang pamilya sa kabila ng pagod at hirap. Pag-uwi niya mula sa trabaho, palaging may ngiti siyang dala kahit pagod na ang katawan. Tinulungan niya si Aling Selly sa paghuhugas ng pinagkainan at si Mang Romulo sa pagkukumpuni ng mga sirang gamit sa bahay. Para kay Jobert, ang pamilya ay higit pa sa anumang yaman na maaari niyang makamit. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, sinisiguro niyang nararamdaman nila ang kanyang pagmamahal. "Anak, napakasipag mo," wika ni Aling Selly isang gabi habang nilalapag niya ang hapunan sa kanilang maliit na hapag. "Huwag mong ubusin ang lakas mo, baka masira na yung katawan mo." Ngumiti si Jobert, ngunit alam niyang nararamdaman na niya ang epekto ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho. Madalas nang sumasakit ang kanyang likod at nangangawit ang kanyang mga kamay mula sa pag-operate ng mabibigat na makina. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya magawang magpahinga. Isang gabi, nagkaroon ng brownout sa kanilang lugar. Naputol ang ilaw habang naghahapunan ang pamilya. Hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Kamakailan lang ay napapansin na ni Jobert ang laging pagkakaroon ng problema sa kuryente sa kanilang lugar. Nagpatuloy ito ng halos 3 oras bago bumalik ang kuryente. Kasabay nito, may naririnig siyang usapan mula sa kanilang mga kapitbahay. "Naku, delikado na talaga itong mga transformer dito," sabi ng isa. "Isang apoy lang, buong barangay mapupulbos." Bagamat nasanay na si Jobert at ang kanyang pamilya sa ganitong sitwasyon, hindi niya maiwasang mag-alala. Palaging may takot na baka ang kanilang tahimik na buhay ay maapektuhan ng ganitong uri ng problema. Sa isip niya, paano kung mangyari ang sinasabi ng mga tao? Paano kung maapektuhan sila ng higit pa kaysa sa naisip niya? Kinabukasan, maaga ulit siyang gumising at pumasok sa pabrika. Sa mga sandaling iyon, ramdam niya ang pagod sa kanyang katawan, ngunit mas malakas ang kanyang determinasyon. "Hindi ako pwedeng sumuko," bulong niya sa sarili habang binabaybay ang maalikabok na kalsada. "Kailangan ko silang alagaan." Habang tumatagal ang mga araw, tila nagiging mas malinaw na ang mga babala ay hindi dapat ipagwalang bahala. Ngunit tulad ng maraming tao sa kanilang lugar, walang magawa si Jobert kundi magpatuloy sa kanilang simpleng buhay. Hindi niya inasahan na sa kabila ng tila maayos nilang pamumuhay ay unti-unting nabubuo ang isang trahedyang magpapabago ng lahat. Isang malamig na gabi, habang natutulog na ang buong pamilya ni Jobert, ang marupok na liwanag mula sa poste ng kalsada, ang tanging nagbibigay buhay sa madilim na paligid ng kanilang bahay. Sa mga oras na iyon, tahimik ang kalangitan, tila walang anumang senyales ng paparating na sakuna. Ngunit hindi alam ni Jobert na ang gabing iyon ang babago sa kanyang buhay magpakailanman. Bandang hating gabi, nagising si Jobert sa nakakabinging sigaw ng isang kapitbahay. "Sunog! Sunog!" Malinaw at puno ng takot ang boses na iyon. Tila isang malupit na babala mula sa kapalaran.
Agad siyang bumangon mula sa kanyang banig at tumingin sa paligid. Sa labas ng kanilang bintana, makikita ang dilaw ng mga liwanag na unti-unting nilalamon ang mga kahoy na bahay sa kanilang barangay. Sa gitna ng kaba, hinanap niya ang kanyang mga magulang. "Nanay, tatay!" Sigaw niya habang sinisipa ang pinto ng kanilang silid. Ang init ay nagiging hindi na kayang tiisin at ang usok ay bumabalot na sa bawat sulok ng kanilang maliit na tahanan. Narinig niya ang mga daing mula sa loob ng silid. "Jobert!" Tinawag siya ng kanyang ina. Ngunit ang boses nito ay unti-unting natatabunan ng tunog ng naglalagablab na apoy. Buong lakas niyang binuksan ang pinto at nakita ang kanyang ina at ama. Nanginginig sa takot at sinusubukang hanapin ang kanilang daan palabas. Kasama nila ang isa sa kanyang nakatatandang kapatid, si Rolando, na pilit silang tinutulungan. Hinawakan ni Jobert ang kamay ng kanyang ina at iginiya sila palabas, ngunit ang apoy ay mabilis na kumalat sa paligid. Halos wala ng pag-asa nang narating nila ang sala, ngunit biglang bumagsak ang nasusunog na bubong. Napaatras si Jobert. Naputol ang hawak niya sa kamay ng kanyang ina. "Hindi! Nanay!" Sigaw niya, ngunit ang init ay napakatindi at ang usok ay nagpatumba sa kanya. Natulungan siya ng isang kapitbahay na makalabas ng bahay. Ngunit walang nagawa si Jobert kundi panoorin ang kanilang bahay na unti-unting natutupok. Sa mga sumunod na oras, tuluyan ng nilamon ng apoy ang buong kalye. Lumipas ang magdamag, ngunit ang kirot sa puso ni Jobert ay hindi maalis. Sa pagsikat ng araw, nakita niya ang naiwang abo ng kanilang tahanan. Ang kanyang pamilya, ang kanyang mga magulang at mga kapatid, wala na. Lahat sila ay tuluyang nawala sa gabing iyon. Sa mga sumunod na araw, halos hindi makapagsalita si Jobert. Ang dating masayahing binata na puno ng pangarap ay biglang naging anino na lamang ng kanyang dating sarili. Sa bawat sulok ng iskinita kung saan siya tumutuloy pansamantala, naririnig niya ang mga usapan tungkol sa sunog. Ang sirasirang mga transformer ng kuryente na umano'y sanhi ng trahedya. Ngunit para kay Jobert, wala nang halaga ang mga paliwanag. Ang lahat ng pinakamamahal niya ay kinitil na ng apoy. "Wala na akong pamilya," bulong niya sa sarili habang nakaupo sa gilid ng kalsada. Nakatingin siya sa mga dumaraang tao. Lahat ay abala sa kanilang buhay, habang siya ay nananatiling nakaupo, tila wala ng dahilan para magpatuloy. Isang araw, habang naglalakad siya sa gilid ng isang eskinita, napadaan siya sa pabrika kung saan siya nagtatrabaho dati. Naroon ang kanyang mga dating katrabaho, abala sa kanilang gawain. Nakita siya ng isang kakilala, si Mang Pepe, at nilapitan siya nito. "Jobert, anak, bakit hindi ka bumalik sa trabaho? Baka makatulong sa iyo ang pagiging abala." Wika nito, puno ng malasakit. Umiling si Jobert. "Salamat, Mang Pepe, pero hindi ko kaya. Hindi ko na alam kung para kanino pa ako magtatrabaho." Sa gabing iyon, nauwi siya sa isang tambayan kung saan nagtitipon ng mga taong tulad niyang tila nawalan na ng direksyon. Dito, natutunan niyang tanggapin ang mga alok na alak at sigarilyo mula sa mga taong hindi niya kilala. Unti-unti siyang napariwara, hinayaan ang sarili niyang lamunin ng kalungkutan. Ang tanging naiisip niya ay ang mukha ng kanyang ina, ang boses ng kanyang ama, at ang mga tawanan ng kanyang mga kapatid. Lahat ng ito ay nawala na. Ngunit sa kabila ng lahat, sa kaibuturan ng kanyang puso, naroon ang maliit na ningas ng pag-asa. Hindi niya alam kung paano siya makakabangon, ngunit sa bawat pagpatak ng ulan sa kanyang balat habang natutulog sa gilid ng kalsada, nararamdaman niya ang paalala ng kanyang pamilya. "Magpatuloy ka, Jobert, para sa amin." Hindi pa niya alam, ngunit ang trahedyang ito ang magsisilbing simula ng panibagong kwento ng kanyang buhay. Isang kwentong puno ng sakit, pagbangon, at muling pag-asa. Matapos ang trahedya na tumapos sa pamilya ni Jobert, unti-unti nang nawala ang direksyon ng kanyang buhay. Ang dating masipag at responsableng binata ay napalitan ng isang taong tila nawalan na ng saysay ang bawat araw.
Wala na siyang tahanan, wala ng pamilya, at wala na ring trabaho. Para sa kanya, ang mundo ay isang malupit na lugar na walang ibang alok kundi sakit at kawalan ng hustisya. Isang umaga nagising si Jobert sa gilid ng isang abandonadong gusali. Ang matigas na sahig ng semento ang nagsilbing kama niya at ang lumang karton ang kanyang kumot. Ang unang pumasok sa kanyang isipan ay ang malamig na alak na madalas niyang tinikman nitong mga nakaraang linggo. Mabilis siyang tumayo at naglakad patungo sa kalapit na tindahan. Hawak ang ilang baryang naiipon mula sa pamamalimos. "Pare, isang gin," sabi niya sa tindero. Halos pabulong habang binibilang ang kanyang barya. Tinignan siya ng tindero. May halong awa sa mata nito. Pero wala nang halaga para kay Jobert ang opinyon ng iba. Ang alak ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng pansamantalang kalayaan mula sa bigat ng kanyang emosyon. Sa araw-araw, ang kanyang rutina ay umiikot na lamang sa paghahanap ng alak o sigarilyo. Natuto siyang humalo sa iba't ibang grupo ng mga palaboy na tulad niya, mga taong nawalan na rin ng pag-asa sa buhay. Sa bawat inuman, naririnig niya ang kanilang mga kwento. Ang ilan ay iniwan ng pamilya, ang iba'y naging biktima ng kahirapan. Ngunit sa tuwing siya ay tatanungin tungkol sa kanyang nakaraan, nananatili siyang tahimik. Ang sakit ay masyadong sariwa at ang bawat pagbanggit nito ay parang muling pinapaso ang sugat sa kanyang puso. Isang araw, habang naglalakad siya sa isang eskinita, lumapit sa kanya si Lando, isa ring palaboy na mas matanda sa kanya. Si Lando ay kilala sa lugar bilang isang taong dati ring naligaw ngunit nagawang makabangon. May maliit na trabaho si Lando bilang tagalinis sa isang karinderya at pilit na tumutulong sa mga kabataang tulad ni Jobert. "Jobert," sabi ni Lando, hawak ang isang lumang panyo habang pinupunasan ng pawis. "Hindi ka pwedeng ganyan na lang palagi. Alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng lahat, pero hindi rason yun para sirain mo palalo ang buhay mo." Hindi sumagot si Jobert. Tumingin lang siya kay Lando. Hawak ang bote ng gin na kanina pa niya ininom. "Alam mo, kaya mong bumangon ulit," dagdag pa ni Lando. "May kakayahan ka. Nakikita ko sa'yo. Huwag mong hayaang kainin ka ng galit at lungkot." Napabuntong hininga si Jobert. Pero imbes na makinig, inubos niya ang laman ng bote at tumayo. "Salamat, Lando," wika niya nang may bahid ng inis. "Pero hindi mo maiintindihan. Wala na akong dahilan para mabuhay." Tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan si Lando na tila nawalan na rin ng magagawa para sa kanya. Sa sumunod na linggo, mas lumala ang sitwasyon ni Jobert. Napansin niyang lumalala ang kanyang kalusugan. Madalas nang masakit ang kanyang ulo at nararamdaman niya ang kahinaan ng kanyang katawan. Ngunit sa halip na huminto, patuloy pa rin siya sa pag-inom. Nagsimula na rin siyang makisali sa mga maliliit na gulo sa lansangan, dala ng galit at kawalang pakialam sa mundo. Isang gabi, habang naglalakad siya sa kahabaan ng avenida, nakilala niya si Tatang Enzo, isang matandang lalaki na nagtitinda ng balut. Sa kabila ng hirap ng buhay, si Tatang Enzo ay palaging masayahin at palabiro. Inalok siya nito ng isang balut kahit wala siyang pambayad. "Jobert, anak, minsan ang buhay parang itlog ng balut," sabi ni Tatang habang hinihipan ang mainit na pagkain. "Minsan matigas, minsan malambot, pero sa dulo may sustansya pa rin. Hindi lahat ng hirap ay permanenteng hirap." Ngumiti si Jobert ng bahagya, ngunit hindi na siya sumagot. Para sa kanya, tila imposible nang maayos pa ang kanyang buhay. Sa kabila ng mga payo mula kina Lando at Tatang Enzo, hindi pa rin nagbago si Jobert. Mas lumalim pa ang kanyang pagkakabaon sa bisyo. Nawalan siya ng kakayahang makita ang posibilidad ng pagbangon. At para sa kanya, ang bawat araw ay isang pagsubok na kailangang lampasan ng walang pakialam kung ano ang susunod. Ngunit sa kaloob-looban niya, isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nagtatago ng pangarap na muling bumangon. Sa bawat gabing tahimik at puno ng kalungkutan,
Sa bawat patak ng ulan na dumidilig sa kanyang pagod na katawan, nararamdaman niya ang isang munting tinig na nagsasabing, hindi pa tapos ang laban. Bagamat hindi pa niya ito sinasagot, ang tinig na iyon ang magpapasimula ng kanyang paglalakbay tungo sa muling pagkabuo ng kanyang pagkatao. Ngunit sa ngayon, si Jobert ay nananatili sa dilim. Hinahanap ang liwanag na matagal nang nawala. Sa wakas, dumating si Jobert sa puntong hindi na niya kayang tiisin ang kanyang sitwasyon. Isang araw, habang nakaupo sa gilid ng lansangan at pinagmamasdan ang abalang kalye ng Maynila, biglang sumagi sa isip niya ang mga salita ni Lando. Kaya mong bumangon ulit. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman niya ang matinding pagnanais na magbago. Walang natira sa kanya sa lungsod. Wala ng pamilya, wala ng tahanan. At ang trabaho ay tila isang pangarap na lang. Naisip niyang kailangan niyang lumayo, maghanap ng bagong simula, at subukang buuin muli ang kanyang sarili. Isang gabi, sakay ng isang lumang bus na amoy gasolina at pintura, umalis si Jobert sa Maynila. Walang tiyak na destinasyon, basta't ang nais lamang niya ay makalayo sa gulo at ingay ng lungsod. Ang tanawin sa labas ng bintana ng bus ay unti-unting nagbago mula sa mga konkretong gusali patungo sa mga malawak na palayan at bundok. Habang binabaybay nila ang mahabang daan patungo sa probinsya, naramdaman ni Jobert ang isang kakaibang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Makalipas ang halos isang araw ng biyahe, bumaba siya sa isang maliit na baryo na tila nakalimutan na ng panahon. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng mga kuliglig at huni ng ibon ang maririnig. Walang sasakyan, walang abalang kalye. Tanging mga kalsadang tinahak ng mga kalabaw at kariton. Sa isang sulok ng baryo, may nakita siyang isang bahay na gawa sa nipa. Simple ngunit maaliwalas. Dito niya nakilala si Mang Tomas. Si Mang Tomas ay isang magsasaka na nasa kanyang 50 taon. Matangkad at may pagkamaalalahanin, si Tomas ang uri ng tao na kahit hindi mo kilala ay handang tumulong. Nakita niya si Jobert na tila pagod at gutom na gutom, kaya inaya niya itong pumasok sa kanyang bahay. Sa isang maliit na lamesa, pinakain niya si Jobert ng nilagang kamote at tinimplahan ng kape. "Anak, napadpad ka ba dito?" tanong ni Tomas habang sinisilip ang madilim na ulap sa labas. "Hindi kita kilala sa baryong ito." Nag-aatubili si Jobert, ngunit sa huli, inilahad niya ang bahagi ng kanyang kwento. Kung paano siya nawalan ng pamilya, kung paano siya napariwara, at kung bakit siya napunta sa lugar na iyon. Tumango si Mang Tomas, hindi nagtanong ng masyadong detalye. Minsan, ang lupa ay kailangang bungkalin ulit para magbigay ng bunga. Wika nito, siguro panahon na rin para buuin mo ang sarili mo. Inalok ni Tomas si Jobert na manatili sa kanyang maliit na bahay. Kapalit nito, hiniling niya na tulungan siya ni Jobert sa pagsasaka. Bagamat walang kaalaman si Jobert sa ganitong uri ng trabaho, agad siyang pumayag. Wala siyang ibang mapupuntahan. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may nagpakita ng tiwala at malasakit sa kanya. Kinabukasan, nagsimula si Jobert sa kanyang bagong buhay bilang magsasaka. Hindi naging madali ang unang araw. Nagsimula ito sa pag-aararo ng lupa gamit ang kalabaw ni Tomas. Nakalaunan ay pinangalanan niyang Buloy. Mula sa pag-aararo, natutunan din niyang magtanim ng palay, mag-alaga ng gulay, at mag-igib ng tubig mula sa poso. Ang init ng araw ay nakakapasong parang apoy, at ang bigat ng trabaho ay nagpapahirap sa kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman niya ang kakaibang kasiyahan na hatid ng pagiging abala. Habang lumilipas ang mga linggo, naging mas magaan ang buhay para kay Jobert. Sa mga oras ng pahinga, madalas siyang makipag-usap kay Mang Tomas tungkol sa buhay sa probinsya. Naikwento ni Tomas kung paano siya naulila noong bata pa siya, ngunit nahanap niya ang kaligayahan sa simpleng pamumuhay sa baryo. Para kay Tomas, ang lupa ay hindi lamang pinagkukunan ng pagkain, kundi isang simbolo ng pag-asa. Isang bagay
na muling nabubuhay kahit gaano man karaming beses itong pabayaan. Ang buhay sa bukid, Jobert, hindi madali, sabi ni Tomas isang gabi habang sila'y nagkakape sa ilalim ng mga bituin. Pero dito, wala kang ibang kalaban kundi ang panahon at ang sarili mo. Kaya kung may lakas ka para magpatuloy, paniguradong gagantihan ka ng lupa ng biyaya. Dahan-dahan, natutunan ni Jobert na pahalagahan ang buhay sa bukid. Ang mga simpleng bagay, ang amoy ng bagong tanim na palay, ang tunog ng ulan na dumidilig sa lupa, at ang sikat ng araw sa umaga, ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw sa buhay. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang bigat ng mundo. Hindi na rin niya naramdaman ang matinding galit at lungkot na dati niyang bitbit. Habang nagbubungkal ng lupa isang umaga, napatingin si Jobert sa mga ulap sa itaas. Sa isipan niya, naalala niya ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ina na madalas magsabi ng, "Kahit anong mangyari anak, laging may bagong araw." Napatigil siya sa kanyang ginagawa at napangiti. Para bang naramdaman niya ang presensya ng kanyang ina. At sa pagkakataong iyon, alam niyang tama ang desisyon niyang bumangon muli. Hindi pa man niya ganap na naiintindihan ang direksyon ng kanyang buhay. Alam niyang nasa tamang landas na siya. Sa tulong ng isang mabait na magsasaka, natutunan niyang muling bumuo ng pangarap mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Sa simpleng pamumuhay, unti-unti niyang natutuklasan ang lakas na matagal nang nakatago sa kanyang puso. Ang mga sugat ng kahapon ay nagsimulang maghilom, at sa bawat butil ng palay na kanyang tinatanim, nararamdaman niya ang pag-asa para sa kanyang kinabukasan. Habang nagiging mas maayos ang buhay ni Jobert sa bukid, hindi niya inaasahan na ang kanyang mundo ay magbabago muli. Sa pagkakataong ito, hindi sa pamamagitan ng trahedya, kundi ng isang hindi inaasahang pag-ibig. Sa tahimik na baryo, kung saan halos magkakakilala ang lahat, doon niya nakilala si Erica. Isang umaga, habang nagdadala ng bigkis ng palay si Jobert papunta sa gilingan, napansin niya ang isang grupo ng mga kababaihan sa gilid ng kalsada. May isang dalagang abala sa pagtuturo sa ilang bata na tila nag-aaral sa lilim ng isang punong mangga. Ang kanyang buhok ay mahaba at maayos na nakapusod, at ang kanyang tinig ay malambing habang sinasabi sa mga bata ang tamang pagbibilang. 2 mais plus 3 mais. Ilan? Tanong ng dalaga. 5 mais. Sabay-sabay na sagot ng mga bata na ikinatawa ng dalaga. Napahinto si Jobert at natigilan. Hindi niya napansin na natumba ang isang bigkis ng palay mula sa kanyang likuran. At isang bata ang sumigaw, "Manong, nahulog po." Agad na lumapit ang dalaga upang tumulong. "Ayos lang po ba kayo? Mabigat yata ang dala ninyo," sabi ng dalaga habang inaayos ang bigkis ng palay. Napatingin si Jobert sa kanya at hindi maiwasang mapangiti. "Salamat," sagot niya. Bahagyang naiilang. "Mukhang marami ka ring inaalagaan," dagdag niya. Tinutukoy ang mga bata. Ngumiti ang dalaga at nagpakilala. "Ako nga pala si Erica. Dito ako nakatira. Nagtuturo lang ako sa mga bata kapag may libreng oras." Simula noon, palagi nang napapansin ni Jobert si Erica sa baryo. Si Erica ay isang dalaga na kilala sa kanilang lugar bilang masayahin, matulungin, at maalalahanin. Tagalugar siya at lumaki sa isang simpleng pamilya ng mga magsasaka. Ang kanyang mga magulang ay kapwa masipag, kaya't sa murang edad pa lamang ay natutunan na ni Erica ang halaga ng pagtulong sa iba. Hindi nagtagal, nagkaroon sila ng pagkakataon na mas makilala ang isa't isa. Isang araw, habang nag-aalaga ng kanilang pananim si Jobert, napadaan si Erica na may dalang bayong ng gulay. Agad niyang nilapitan ang lalaki at nagbigay ng ilang sariwang gulay bilang pasasalamat sa tulong nito sa baryo. "Alam mo, Jobert, madalas kang purihin ni Mang Tomas. Sabi niya, kahit hindi ka taga rito, ang bilis mong nakapag-adjust. Hindi lahat kaya ang ginagawa mo," wika ni Erica
habang iniaabot ang bayong. Napakamot si Jobert sa ulo. Salamat, pero malaki rin ang utang na loob ko sa baryong ito. Kung hindi dahil kay Mang Tomas, baka wala na akong direksyon sa buhay. Mula sa simpleng palitan ng mga salita, naging regular na ang kanilang usapan tuwing magkikita. Sa mga panahong iyon, unti-unting naramdaman ni Jobert na may kakaiba siyang nadarama kay Erica. Ang simpleng pagtulong nito sa mga kapitbahay, ang kanyang positibong pananaw sa buhay, at ang kanyang hindi matatawarang kabaitan ay nagbigay liwanag sa buhay ni Jobert na dati puno ng dilim. Makalipas ang ilang buwan, hindi na nakayanan ni Jobert ang itinatagong damdamin. Isang gabi, sa ilalim ng maliwanag na buwan, naglakas loob siyang magtapat kay Erica. Nagkita sila sa tabi ng ilog, kung saan madalas silang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang buhay. Erica, gusto ko lang malaman mo na simula nang dumating ka sa buhay ko, parang nagkaroon ng kulay ang lahat. Bungad ni Jobert, bahagyang nanginginig ang boses. Tumingin si Erica sa kanya, halatang nagulat pero may bahagyang ngiti sa labi. Jobert, hindi ko alam kung paano ito sasabihin ng maayos. Dugtong ni Jobert, pero mahal kita, hindi ko na kayang itago. Sa katahimikan ng gabi, narinig niya ang kanyang sariling tibok ng puso. Nagulat siya nang makita si Erica na ngumiti ng mas malaki at nagsabi, "Alam mo, matagal na kitang hinahangaan, Jobert. Hindi ko rin inaasahan pero mahal din kita." Ang simpleng sandaling iyon ang naging simula ng kanilang relasyon. Ang bawat araw ay puno ng bagong alaala. Mga mahabang lakad sa kabukiran, mga kwentuhan sa ilalim ng mga puno, at pagtutulungan sa mga gawain sa bukid. Ang buhay ni Jobert ay tuluyang nagbago, at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Hindi nagtagal, nauwi sa kasalan ang kanilang pagmamahalan. Ang buong baryo ay dumalo sa simpleng seremonya sa gitna ng isang palayan, kung saan ang araw ay nagniningning sa kanilang likuran. Sa harap ng mga kaibigan at kapitbahay, nagpalitan ng pangako sina Jobert at Erica. Mahal kita, Erica. Ikaw ang dahilan kung bakit muli akong natutong mangarap, sabi ni Jobert habang pinapahid ang luha sa pisngi ng kanyang bagong asawa. Mahal din kita, Jobert, sagot ni Erica. Simula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Sa kanilang pagsasama, naging mas masaya ang buhay ni Jobert. Ang dating tahimik na tahanan ay napuno ng tawanan at pagmamahalan. Sa tulong ni Erica, hindi lang siya naging mas mahusay na magsasaka, kundi mas mabuting tao rin. Sa bawat araw na magkasama sila, nararamdaman ni Jobert na ang buhay na minsang puno ng sakit ay unti-unting nagiging buo muli. Ang kanilang kwento ng pag-ibig ay hindi lamang isang simula, kundi isang patunay na sa kabila ng lahat ng trahedya, may pag-asang magmumula sa pagmamahal at pagtitiwala sa isa't isa. Matapos ang kanilang kasal, naging mas makulay at puno ng pag-asa ang buhay ni Jobert at Erica. Sa kanilang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa gitna ng kabukiran, ipinadama nila ang pagmamahalan at simpleng kaligayahan sa bawat araw. Ngunit ang tunay na saya ay dumating ng 1 taon matapos ang kanilang kasal, nang isinilang ni Erica ang kanilang anak na si Justin. Si Justin ay isang masiglang sanggol na agad nagdala ng tuwa sa kanilang tahanan. Sa unang beses na buhatin ni Jobert ang kanyang anak, hindi niya maiwasang maluha. Sa kanyang mga mata, si Justin ay isang simbolo ng bagong simula. Isang patunay na kahit sa gitna ng mga sugat ng nakaraan, may kayang umusbong na bagong buhay. Justin ang pangalan niya, wika ni Jobert habang masuyong hawak ang sanggol. Para siyang katarungan sa lahat ng sakit na pinagdaanan natin. Isang panibagong dahilan para magpatuloy. Ngumiti si Erica habang nakahiga sa kanilang banig, kapiling ang kanilang anak. Napakaganda ng pangalan, Jobert. Pangako natin na ibibigay natin sa kanya ang lahat ng kaya natin. Habang lumalaki si Justin, unti-unting nahubog ang kanilang tahanan bilang isang masayang pamilya. Tuwing umaga,
Madalas marinig ang tawanan ni Erica at Justin habang pinapakain ng ina ang kanilang anak. Samantala, si Jobert naman ay abala sa bukid. Ngunit sinisigurado niyang laging may oras siya para sa kanyang pamilya. Madalas niyang isama si Justin sa pag-aalaga ng mga hayop, kahit pa sanggol pa lamang ito. Pinakikita niya kay Justin ang simpleng ganda ng buhay sa probinsya. Isang umaga, habang nag-aararo si Jobert, iniabot sa kanya ni Erica ang kanilang anak. Gusto raw niyang makita si Buloy. Biro ni Erica habang pinapahawak si Justin sa kalabaw. Tumawa si Jobert. Mukhang magiging magsasaka rin ang anak natin. Wika niya, masuyong hinawakan ang maliit na kamay ni Justin at ginabayang hawakan ang tali ng kalabaw. Buloy, ito si Justin. Sabi ni Jobert sa kanyang kalabaw na tila ba nakikinig. Balang araw, magiging matalino at mabait siya, pero hindi na siya kailangang maghirap tulad ko. Bagamat puno ng kasiyahan, hindi maikakaila ang mga pagsubok na dala ng pagiging magsasaka. Hindi palaging sapat ang ani para sa kanilang pangangailangan. May mga araw na nauubusan sila ng bigas o kailangang magtipid sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili silang matatag. Ginagawa nila itong oportunidad upang maging mas malapit sa isa't isa bilang pamilya. Isang beses, habang bumabagyo, nasira ang bubong ng kanilang bahay. Hindi nag-atubili si Jobert na itayo muli ang mga nalaglag na nipa, kahit na bumabaha na sa paligid. Sa kabila ng hirap, tiniyak niya na ligtas si Erica at Justin sa loob ng bahay. Hindi ko hahayaang magutom o maghirap ang pamilya ko, sabi ni Jobert habang hinahakot ang ilang sako ng bigas na nakuha mula sa baryo. Kahit anong mangyari, poprotektahan ko kayo. Nakikita ni Erica ang dedikasyon ni Jobert at hindi maiwasang humanga palalo sa asawa. Alam niyang hindi madali ang kanilang buhay, pero sa pagmamahal na ibinubuhos ni Jobert para sa kanilang pamilya, nagiging magaan ang bawat pagsubok. Habang lumalaki si Justin, mas lalo pang ipinakita ni Jobert ang kanyang pagiging mapagmahal na ama. Gusto niyang turuan ang kanyang anak ng mga simpleng aral sa buhay, mga bagay na hindi kailanman naituro sa kanya noong bata pa siya. Tuwing hapon, madalas silang maglaro sa palayan o sa ilalim ng mga punong mangga. Minsan, iniupo niya si Justin sa kanyang balikat habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw. Anak, gusto ko tandaan mo ito, sabi ni Jobert isang araw habang kasama si Justin sa gitna ng taniman. Ang lupa, kahit gaano kahirap bungkalin, palaging may maibubunga kung aalagaan mo ng mabuti. Parang buhay, kailangang pagtulungan, kailangan ng tiyaga. Habang nagkukwento si Jobert, ang maliit na si Justin ay tahimik na nakikinig. Hawak ang maliit na basket na puno ng mga gulay. Hindi man maunawaan ng bata ang lahat ng sinasabi ng kanyang ama, tila ramdam niya ang bigat ng bawat salita nito. At sa murang edad, unti-unti na niyang natutunan ang kahalagahan ng kasipagan at pagmamahal sa pamilya. Sa kabila ng mga hamon ng buhay, si Justin ang naging sentro ng kaligayahan nina Jobert at Erica. Ang bawat tawa ng kanilang anak ay tila gamot sa pagod at hirap ng araw. Kahit hindi marangya ang kanilang buhay, naramdaman nila ang tunay na yaman, ang pagkakaroon ng pamilya. Habang nakaupo si Jobert isang gabi, pinagmamasdan ang natutulog na si Justin sa tabi ni Erica na pabuntong hininga siya. Hindi ko alam kung hanggang kailan magiging ganito kasaya ang buhay natin, bulong niya sa sarili. Pero habang nandito sila, sisiguraduhin kong ibibigay ko ang lahat. Sa ilalim ng mga bituin, pinangako ni Jobert na hindi na niya hahayaang bumalik ang madilim na nakaraan sa buhay niya. Sa piling ni na Erica at Justin, natagpuan niya ang tunay na layunin ng kanyang buhay, ang maging isang mabuting asawa, ama, at haligi ng kanilang maliit na mundo. Sa loob ng maraming taon, naging inspirasyon ni na Jobert at Erica ang isa't isa upang harapin ang mga hamon ng buhay.
Kasama ang kanilang anak na si Justin, nabuo nila ang isang pamilyang puno ng pagmamahalan at kasiyahan, kahit pa sa simpleng pamumuhay sa baryo. Ngunit ang kaligayahan nilang iyon ay nagbago nang maramdaman ni Erica ang isang pangangatawang tila hindi niya maipaliwanag. Isang umaga, habang abala si Jobert sa bukid at naglalaro si Justin malapit sa kanilang bahay, biglang napaupo si Erica sa kanilang lamesa. Hawak niya ang kanyang dibdib at ang kanyang muka ay puno ng pagod. Pagdating ni Jobert mula sa taniman, napansin niya agad ang kakaibang hitsura ng kanyang asawa. "Erica, ayos ka lang ba?" tanong ni Jobert habang mabilis na nilapitan si Erica. Hinawakan niya ang malamig na kamay nito. "Kaunti lang, Jobert," sagot ni Erica, pilit nang ngumiti upang itago ang nararamdaman. "Napagod lang siguro ako sa paglalaba at pagluluto." Ngunit hindi kumbinsido si Jobert. Sa mga sumunod na linggo, napansin niyang lalong humihina si Erica. Madalas itong nilalagnat at inuubo at hindi na ito kasing sigla tulad ng dati. Sa kabila ng kanilang limitadong kakayahan, dinala niya ito sa pinakamalapit na klinika upang ipatingin. Sa klinika, masakit na balita ang ibinalita sa kanila ng doktor. Si Erica ay may malubhang sakit sa baga na mahirap nang gamutin. Walang sapat na pera ang pamilya upang makapagpagamot, kaya't ang tanging magagawa ay alagaan siya sa kanilang bahay at subukang palakasin ang kanyang katawan. Hindi nawalan ng pag-asa si Jobert. Ginawa niya ang lahat upang mapagaan ang kalagayan ni Erica. Araw-araw, naghahanap siya ng paraan upang makabili ng gamot o makapaghanda ng masustansyang pagkain para sa kanyang asawa. Bawat ani ng palay, bawat gulay na ibinebenta niya sa baryo, lahat ng kita ay diretso para sa gamutan ni Erica. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, kitang-kita niya ang unti-unting panghihina ni Erica. Minsan, habang hawak ang kamay nito sa gabi, nag-usap silang dalawa ng masinsinan. "Jobert," mahinang sabi ni Erica habang nakatingin sa kisame. "Kung ano man ang mangyari, gusto kong pangako mo sa akin na iingatan mo si Justin." "Erica, huwag kang magsalita ng ganyan," sagot ni Jobert. Ang boses ay nanginginig. "Makakabawi ka. Makakahanap tayo ng paraan." Ngunit alam ni Erica ang katotohanan. Pilit siyang ngumiti, hinawakan ang mukha ni Jobert at tumingin sa kanyang mga mata. "Hindi mo kailangang gawin lahat, Jobert. Ang mahalaga, mahal mo kami ni Justin at alam kong kaya mong maging malakas kahit wala ako." Hindi nagtagal, dumating ang araw na kinatatakutan ni Jobert. Isang gabi, habang natutulog si Justin sa tabi ni Erica, tuluyan nang pumikit ang mga mata ng kanyang asawa. Tahimik ang kanyang pagpanaw, ngunit ang kirot na iniwan nito kay Jobert ay parang isang sugat na hindi kailanman maghihilom. Sa libing ni Erica, halos buong baryo ang dumalo upang magbigay ng huling respeto. Si Jobert, sa kabila ng sakit, ay nanatiling matatag para kay Justin. Ngunit sa bawat sandaling siya ay nag-iisa, hindi niya mapigilang magtanong sa sarili, bakit kailangang mangyari ito sa amin? Bakit si Erica pa? Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimulang maramdaman ni Jobert ang bigat ng pagiging mag-isang magulang. Wala siyang maayos na hanap buhay, at ang kanilang maliit na kita mula sa bukid ay hindi sapat upang matustusan ang mga pangangailangan ni Justin. Ang kanyang anak, na noon ay 5 taong gulang pa lamang, ay hindi lubos na nauunawaan ang pagkawala ng kanyang ina. Ngunit sa bawat araw, nararamdaman ni Jobert ang lumalaking responsibilidad at takot na baka hindi niya maibigay ang tamang kinabukasan para sa kanyang anak. Isang araw, habang iniisip ang kalagayan nila, nilapitan siya ng isang kakilala mula sa baryo. Si Aling Petra, isang matandang mayaman na malapit sa kanilang pamilya, ang nagbigay ng ideya na maaaring ipaampon si Justin sa isang pamilyang handang magbigay ng magandang buhay dito. "Jobert, alam kong mahal na mahal mo si Justin," sabi ni Aling Petra. "Pero kung gusto mong magkaroon siya ng magandang kinabukasan, baka dapat mo siyang ipaampon. Alam kong may kilala akong mag-asawa sa lungsod na walang anak,
kaya nilang bigyan siya ng mas magandang buhay. Sa una, mariing tinanggihan ni Jobert ang ideya. Hindi niya kayang ipamigay ang tanging pamilya na natitira sa kanya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw at mas nararamdaman ang hirap ng kanilang sitwasyon, unti-unting nabuo sa kanyang isipan ang katotohanan na baka iyon na ang tamang desisyon. Sa huli, pumayag si Jobert. Sa isang tagpo na napakabigat sa kanyang damdamin, iniabot niya si Justin sa mag-asawang mag-aalaga dito. Habang hawak ang maliit na kamay ng kanyang anak, pilit niyang pinipigilan ang luha sa kanyang mga mata. "Justin, anak," sabi ni Jobert, hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. "Mahal na mahal kita. Ang ginagawa ko ngayon ay para sa iyo. Gusto kong magkaroon ka ng magandang buhay, yung buhay na hindi ko maibigay sa iyo dito." "Papa, hindi na po tayo magkikita?" tanong ni Justin habang hawak ang laruan na bigay sa kanya ng kanyang ina. "Magkikita pa rin tayo," sagot ni Jobert, pilit nang ngumiti. "Hindi kita iiwan, Justin. Lagi akong nandito sa puso mo." Habang umaalis ang sasakyan na nagdala kay Justin palayo, hindi na napigilan ni Jobert ang pagbuhos ng kanyang luha. Alam niyang isang bahagi ng kanyang buhay ang tuluyang nawala muli. Ngunit sa kanyang puso, nanatiling buo ang pangako. Gagawin niya ang lahat upang masiguro ang magandang kinabukasan ng kanyang anak, kahit pa ibig sabihin nito ay ang magparaya. Sa muling pag-iisa ni Jobert, hinanda niya ang sarili na harapin ang mas mabibigat pang hamon ng buhay. Ang iniwan sa kanya ni Erica ay hindi lamang sakit kundi isang aral, na ang pagmamahal ay kayang magsakripisyo, at ang sakripisyo ay laging may dalang pag-asa. 2 dekada ang mabilis na lumipas, ngunit para kay Jobert, tila isang mahabang paglalakbay ang bawat araw. Nanatili siyang magsasaka sa malayong probinsya. Patuloy na binubungkal ang lupa na nagsilbing saksi sa kanyang muling pagbangon mula sa kawalan. Ang kanyang maliit na bahay na gawa sa nipa ay nakatayo pa rin sa gitna ng palayan, napapalibutan ng mga tanim na gulay at puno ng niyog na alaga niya sa mahabang panahon. Ngunit sa likod ng kanyang masipag na pang-araw-araw na gawain, may lungkot na nananatili sa kanyang puso. Sa bawat umaga, habang inihahanda niya ang kanyang gamit para mag-araro, iniisip niya ang kanyang anak na si Justin. Nang siya'y napilitang ipaampon ng bata sa mayamang pamilya, 2 dekada na ang nakalilipas, tiniyak niya sa sarili na iyon ang pinakamabuting desisyon para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit ang pangungulila ay nanatili, kasabay ng pagdududa kung naaalala pa siya ni Justin. Si Jobert ay naging bahagi na ng komunidad sa baryo. Sa kabila ng pagiging simple ng kanyang pamumuhay, kilala siya sa lugar bilang isang matapat at maaasahang magsasaka. Ang kanyang mga ani ay palaging maayos. Malulusog ang kanyang mga gulay, at ang kanyang palay ay palaging nasa tamang kondisyon. Dahil dito, madalas siyang nilalapitan ng ibang magsasaka para humingi ng payo. Isang araw, dumalaw sa kanyang taniman si Aling Pining, isa sa kanyang matagal ng kaibigan sa baryo. "Jobert, paano mo ba nagagawa ito? Kahit anong itanim mo, mukhang laging maganda ang ani." Ngumiti si Jobert habang hinahawi ang putik mula sa kanyang kamay. "Tiyagalang, Aling Pining, at mahalin ang lupa. Kung aalagaan mo ito ng mabuti, gagantihan ka rin ng biyaya." Sa kabila ng kasikatan niya bilang magsasaka, nananatiling mapagkumbaba si Jobert. Hindi siya tumatanggap ng bayad mula sa mga kapitbahay na humihingi ng tulong sa pagtatanim o pag-aalaga ng pananim. Para sa kanya, ang pagtutulungan sa baryo ay isang mahalagang bahagi ng buhay sa probinsya. Dahil dito, labis siyang iginagalang ng kanyang mga kabaryo. Bagamat kilala at mahal siya ng mga tao, may mga gabi kung saan nararamdaman ni Jobert ang bigat ng kanyang kalungkutan. Sa bawat paglubog ng araw, nauupo siya sa labas ng kanyang bahay. Pinagmamasdan ang kalangitan habang iniisip si Justin. Sa kanyang isipan, ini-imagine niya kung paano na ang naging buhay ng kanyang anak. Siguro matangkad na siya ngayon.
Bulong ni Jobert sa sarili habang pinagmamasdan ang mga bituin. Baka magaling siyang mag-aral. Sana lang naaalala pa niya ako. Ang kaunting alaala ni Justin noong bata pa siya ang tanging nagpapanatili sa pag-asa ni Jobert. May iniingatan siyang lumang litrato nilang mag-ama na minsang kuha ni Erica bago ito pumanaw. Sa tuwing nalulungkot siya, kinukuha niya ang litrato at pinapawi nito ang kanyang pangungulila. Sa kabila ng kanyang personal na lungkot, abala si Jobert sa mga gawain sa baryo. Nakikipagtulungan siya sa mga proyekto sa komunidad tulad ng pagkukumpuni ng mga irigasyon at pag-oorganisa ng mga ani para sa lokal na merkado. Dahil sa kanyang dedikasyon, madalas siyang maimbitahan sa mga pagpupulong ng barangay upang magbigay ng opinyon. Jobert, bakit hindi ka nalang tumakbo bilang kapitan ng barangay? Tanong ni Mang Tomas sa kanya, isang araw habang sila'y nagkakape sa kubo ni Jobert. Maraming tao ang bilib sa'yo. Alam nilang tapat ka at handang tumulong. Napailing si Jobert at ngumiti. Salamat sa tiwala, Mang Tomas. Pero masaya na ako sa ginagawa ko. Hindi ko na kailangang maging kapitan para makatulong. Ang sagot na iyon ang naglalarawan sa pagkatao ni Jobert. Isang simpleng tao na nagmamahal sa kanyang komunidad nang walang inaasahang kapalit. Habang tumatagal, unti-unting nararamdaman ni Jobert ang pisikal na epekto ng pagtatrabaho sa bukid sa loob ng maraming taon. Ang kanyang likod ay madalas nang sumasakit at ang kanyang mga kamay ay nagkakaroon ng kalyo at pilat mula sa walang tigil na pagtatrabaho. Ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang dedikasyon. Para kay Jobert, ang lupa ay hindi lamang pinagkukunan ng kabuhayan, kundi isang simbolo ng kanyang lakas at kakayahang magpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa paglipas ng panahon, dumating sa punto na ang baryo ay nagsimulang magbago. Ang dating tahimik at simpleng lugar ay unti-unting naaabot ng modernisasyon. May mga proyekto ang gobyerno na nagpaplanong gawing komersyal ang ilang bahagi ng baryo. Bagamat maganda ang layunin para sa ekonomiya, marami sa mga magsasaka ang nangangamba na mawalan ng lupang sinasaka. Si Jobert ay isa sa mga pinuno ng oposisyon laban sa mga planong ito. Ginamit niya ang kanyang boses upang ipaglaban ang karapatan ng mga magsasaka. Kung aalisin ninyo ang lupa, paano mabubuhay ang mga tao rito? Tanong niya sa isang pulong sa barangay hall. Ang lupa ang nagbibigay buhay sa amin. Hindi ito pwedeng kunin basta-basta. Ang pagtindig na ito ay lalo pang nagpatibay sa respeto ng mga tao sa kanya. Sa kabila ng kanyang personal na laban sa lungkot at pangungulila, nanatiling bukas si Jobert na ipaglaban ang ikabubuti ng kanyang komunidad. Sa simpleng buhay na kanyang pinili, natagpuan niya ang kahulugan ng pagiging haligi ng kanyang baryo. Sa kabila ng lahat, nanatili ang pangarap ni Jobert na muling makita si Justin. Sa bawat araw na lumilipas, iniisip niya ang posibilidad na balang araw, ang kanyang anak ay babalik upang muling mabuo ang pamilyang matagal na niyang inasam. Sa ngayon, ang kanyang puso ay nananatiling puno ng pag-asa, habang ang kanyang buhay ay patuloy na nakatuon sa lupa, sa komunidad, at sa pag-asa ng bukas. Ang tahimik na buhay sa baryo ni Jobert ay nagbabadya ng pagbabago sa pagdating ng isang makapangyarihang tao. Si Gobernador Damian Salazar, isang politiko na kilalang may koneksyon sa mga malalaking negosyante, ay nagsimulang magpakita ng interes sa probinsya. Sa ilalim ng maskara ng pag-unlad, nilalayon ni Gobernador Damian na gawing komersyal ang baryo at ang mga karatig lupain nito gamit ang impluensya at kayamanan upang kumbinsihin ang mga residente na ibenta ang kanilang mga lupa. Sa mga unang linggo ng kanyang kampanya, nagpakalat ang gobernador ng mga balita tungkol sa mga benepisyo ng proyekto. Nagpadala siya ng mga tauhan upang mag-alok ng pera sa mga magsasaka kapalit ng kanilang lupain. Sa una, maraming residente ang natukso dahil sa laki ng perang inaalok. Ngunit nang marating ng kanyang mga tauhan si Jobert,
tumanggi itong makipagkasundo. Hindi ko pwedeng ibenta ang lupa ko, sabi ni Jobert nang kausapin siya ng isang empleyado ng gobernador sa gitna ng kanyang taniman. Ang lupa na ito ang bumuhay sa akin ng maraming taon. Hindi ko ito isusuko kahit magkano pa ang alok nyo. Ang balitang pagtanggi ni Jobert ay mabilis na kumalat sa baryo at marami ang humanga sa kanyang paninindigan. Subalit hindi natuwa si Gobernador Damian. Sa halip na magpatahimik, nag-utos siya ng mas matinding presyon sa mga natitirang magsasaka na tumanggi sa alok. Isang hapon, nagkaroon ng malaking pagpupulong sa barangay hall kung saan pinangunahan ng gobernador ang isang presentasyon tungkol sa proyekto. Nagsimula ito sa mga magagandang larawan ng mga modernong gusali at pangakong magbibigay ng trabaho para sa mga tao sa baryo. Ngunit habang nakikinig si Jobert, naramdaman niya ang tunay na layunin ng gobernador. Ang lupang sinasaka ninyo ay hindi lang para sa inyo, sabi ni Gobernador Damian sa kanyang malalim at makapangyarihang boses. Ito ay para sa ikauunlad ng buong probinsya. Kung kayo ay magpaparaya, makakakita kayo ng mas maganda at mas maunlad na buhay. Tumayo si Jobert sa harapan ng pulutong, hindi natitinag ng presensya ng gobernador. Maganda ang pangarap nyo, Gobernador, pero ang lupa namin ang aming ikinabubuhay. Kung aalisin ito sa amin, paano kami mabubuhay? May alok kaming pera, sapat para sa mga magsasaka tulad mo, sagot ng gobernador, halatang naiinis sa pagkontra ni Jobert. Pera lang ba ang solusyon sa lahat? Tanong ni Jobert. Ang lupa na ito ang nagpapakain sa aming pamilya. At ito ang binubuhos namin ng dugot pawis. Hindi namin ito ipagpapalit sa kahit ano. Sa sagot na yon, narinig ang bulungan ng suporta mula sa mga tao. Marami ang humanga sa lakas ng loob ni Jobert. Ngunit alam niyang sa pagtindig niya laban sa gobernador, inilagay niya ang kanyang sarili sa panganib. Hindi nagtagal, nagsimula ang alitan sa pagitan nila. Sa mga sumunod na araw, dumating ang ilang tauhan ng gobernador sa lupa ni Jobert upang sukatin ang taniman. Nang makita ito ni Jobert, agad siyang lumapit. Anong ginagawa niyo rito? Tanong niya. Ang boses ay puno ng galit. Utusan kami ng gobernador. Sinusukat namin ang lupa para sa proyekto, sagot ng isa sa mga tauhan. Wala kayong karapatan dito, sigaw ni Jobert. Ang lupang ito ay hindi ko ibinebenta. Sa kabila ng protesta ni Jobert, nagpatuloy ang mga tauhan sa kanilang ginagawa. Sa araw ding iyon, nagpadala siya ng sulat sa barangay upang ipahayag ang kanyang pagtutol. Ngunit tila walang epekto ito dahil sa impluwensya ng gobernador. Isang gabi, habang si Jobert ay nagpapahinga sa kanyang bahay, may dumating na tauhan ng gobernador at nag-abot ng liham. Nakasaad dito ang babala na kung hindi niya ibibigay ang lupa sa loob ng 3 buwan, mapipilitan ng pamahalaan na gumamit ng legal na aksyon upang makuha ito. Habang binabasa ni Jobert ang liham, naramdaman niya ang poot at kawalang katarungan. Anong klaseng batas ang nagsasabing pwede nilang agawin ang lupa ko? Tanong niya kay Mang Tomas na bumisita sa kanya kinabukasan. Hindi batas, Jobert. Kapangyarihan, sagot ni Mang Tomas. Pero hindi tayo dapat sumuko. Kung may isang bagay na tinuturo sa atin ng lupa, ito ay ang huwag sumuko kahit anong hirap. Sa mga sumunod na linggo, patuloy ang pananakot ng mga tauhan ng gobernador. Nagpadala sila ng mga truck na may dalang makina malapit sa lupain ni Jobert upang ipakita ang kapangyarihan nila. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili si Jobert sa kanyang desisyon na hindi ibenta ang lupa. Ang kanyang paninindigan ay naging inspirasyon sa ibang magsasaka na tumindig din laban sa gobernador. Sa kabila ng suporta ng ilan, naramdaman ni Jobert ang bigat ng laban. Alam niyang ang gobernador ay hindi titigil hanggat hindi niya nakukuha ang lupa. Sa bawat araw na lumilipas, mas tumitindi ang tensyon. Ngunit sa kanyang puso, nanatili ang kanyang paniniwala na kailanman ay hindi niya isusuko ang lupa na nagsilbing pundasyon ng kanyang bagong buhay.
Sa likod ng lahat ng ito, hindi alam ni Jobert na ang laban na ito ay magsisilbing simula ng mas malaking pagbabago sa kanyang buhay. Isang pagbabago na darating mula sa isang taong hindi niya inaasahan. Isang gabi, ang tahimik na baryo ay biglang napuno ng liwanag mula sa naglalagablab na apoy. Sa gitna ng madilim na kalangitan, ang maliit na barong-barong ni Jobert ay nilalamon ng apoy na tila nagmumula sa galit ng isang makapangyarihang puwersa. Ang amoy ng nasusunog na kahoy at mga pinagtagpi-tagping materyales na naging bubong at dingding ng kanyang tahanan ay kumalat sa buong baryo. Ang mga sigawan ng mga kapitbahay ay nagkakagulo, habang ang iba ay nagtatangkang apulahin ng apoy gamit ang balde ng tubig mula sa poso. Si Jobert, na abala sa kanyang taniman sa mga oras na yon, ay mabilis na tumakbo pauwi nang makita ang liwanag ng apoy mula sa malayo. Humahango siyang sumigaw, "Ang bahay ko! Diyos ko, ang bahay ko!" Habang papalapit siya, kitang-kita niya ang kanyang barong-barong, ang tahanang itinayo niya mula sa hirap at tiyaga, na ngayoy tuluyang nawawala sa kanyang harapan. Ang mga kapitbahay niya ay mabilis na tumulong, ngunit wala silang magawa sa harap ng matinding init. "Jobert, kumuha ka ng tubig mula sa poso," sigaw ni Mang Tomas habang hawak ang isang lumang balde. Tumalima si Jobert at tumulong, ngunit kahit anong gawin nila, ang apoy ay masyadong mabilis kumalat. "Sinong may kagagawan nito?" tanong ni Jobert, nanginginig sa galit at takot. Walang sumagot, ngunit sa likod ng kanyang isipan, alam niya kung sino ang responsable. Ang gobernador. Sa kabila ng kanyang pagtanggi na ibenta ang kanyang lupa, nagbabala ang mga tauhan ng gobernador na ipaparamdam nila ang kanilang kapangyarihan. Ngayon, narito ang resulta ng kanilang pananakot. Ang kanyang bahay ay nauwi sa abo. Sa sandaling natigil ang apoy, tanging mga uling at abo na lamang ang natira sa lugar kung saan minsang nakatayo ang barong-barong ni Jobert. Nakatayo siya sa gitna ng mga labi ng kanyang tahanan, hawak ang piraso ng nasunog na kahoy. Wala siyang masabi, tila naubos ang kanyang lakas. Sa loob ng maraming taon, tiniis niya ang hirap ng buhay sa bukid at binuo ang kanyang tahanan mula sa wala. Ngayon, sa isang iglap, nawala ang lahat. "Jobert, pasensya ka na," sabi ni Mang Tomas habang inaakay siya palayo sa abo. "Hindi namin nagawang iligtas ang bahay mo pero nandito kami. Hindi ka namin pababayaan." Nagtipon-tipon ang mga kapitbahay upang magbigay ng tulong. Ang ilan ay nagdala ng pagkain, samantalang ang iba ay nag-alok ng pansamantalang tirahan. Si Aling Pining, na kilalang mabait sa baryo, ay nagpaabot ng ilang kumot at damit. "Magsama-sama na lang muna tayo dito sa bahay namin," alok niya. "Kahit masikip, may matutulugan ka." Ngunit sa kabila ng tulong ng kanyang mga kapitbahay, ramdam ni Jobert ang bigat ng kanyang sitwasyon. Nawalan siya ng tirahan at tila nawala rin ang pag-asa. Habang nakaupo siya sa harap ng bahay ni Mang Tomas, nakatingin sa malayo, pilit niyang inaalala ang lahat ng hirap at sakripisyong ginawa niya para mabuo ang nawala. "Anong gagawin ko ngayon?" bulong niya sa sarili habang pinipigilan ang luha. Sa lahat ng trahedya na kanyang pinagdaanan, ito ang pinakamalaking dagok mula nang mawala ang kanyang pamilya. Muli niyang naramdaman ang kawalan ng kontrol sa kanyang buhay, na parang sinisira ng tadhana ang bawat pagtatangkang bumangon niya. Kinabukasan, dumating ang ilan sa mga tauhan ng gobernador upang tiyaking tuluyang nawala si Jobert mula sa lugar na iyon. Nakita nila ang mga natirang abo ng kanyang bahay at ang nakakalat na mga gamit. Mukhang natuto na siya ng leksyon, sabi ng isa sa kanila. May halong panunuya sa boses. Ang narinig na ito ng isang kapitbahay ay mabilis na iniulat kay Jobert. Nang malaman niya ito, hindi niya naiwasang magalit. "Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakuha ang lupa ko," wika niya kay Mang Tomas. "Pati ba naman bahay ko, ipaparamdam nila na wala akong laban?"
Jobert, alam namin kung gaano kahirap ito para sa'yo. Sagot ni Mang Tomas. Pero hindi pwedeng dito ka lang tumigil. Maraming nagmamalasakit sa'yo dito. Tulungan namin kang magsimula ulit. Habang sinusubukang makabangon, nakatanggap si Jobert ng patuloy na suporta mula sa kanyang mga kapitbahay. Nagbigay sila ng mga lumang materyales upang makapagtayo ng pansamantalang silungan. Kahit simple at maliit, ginawa nila ang kanilang makakaya upang maibalik ang dignidad ng buhay ni Jobert. Sa kabila ng tulong na ito, alam ni Jobert na ang laban ay hindi pa tapos. Ang gobernador ay patuloy na magiging banta at ang kanyang simpleng buhay ay hindi kailanman magiging tahimik muli hanggat hindi natutugunan ang kanilang alitan. Ngunit sa kabila ng takot at pangungulila, nagdesisyon si Jobert na hindi magpapatalo. Sa ilalim ng araw na tirik, habang inaayos ang kanyang pansamantalang tirahan, napatingala si Jobert sa kalangitan. Hindi ako susuko, bulong niya sa sarili. Kung nawala ang bahay ko, babangon ulit ako. Pero hindi ko kailanman ibibigay ang lupa ko, hindi sa kanila. Ang sunog na sumira sa kanyang tahanan ay nagdala ng malalim na sugat, ngunit unti-unti itong magbibigay daan sa mas matinding determinasyon. Ang paninindigan ni Jobert ay magsisilbing inspirasyon hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa mga tao sa kanyang paligid. Sa kabila ng kawalang katarungan, natutunan niyang kumapit sa kanyang prinsipyo. Ang lupa na kanyang pinaghirapan ay hindi basta-basta maaagaw, kahit ng pinakamasasamang tao sa lipunan. Sa lungsod ng Makati, kung saan naglalakihan ang mga gusali at palaging abala ang kalye, si Justin ay isa ng kilalang pangalan sa mundo ng negosyo. Sa edad na 31, pinamamahalaan niya ang isang multinasyonal na korporasyon na may malawak na saklaw mula sa real estate hanggang teknolohiya. Matatag, maalam, at may reputasyon bilang makatarungang negosyante, si Justin ay isa sa mga batang bilyonaryo na iniidolo ng marami. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, may puwang sa kanyang puso na hindi napupunan ng yaman o tagumpay, ang kawalang kalinawan tungkol sa kanyang pinagmulan. Lumipas ang mga taon, narinig ni Justin ang tungkol sa isang probinsya kung saan may magagandang oportunidad para sa agrikultura at real estate. Bilang bahagi ng pagpapalawak ng kanyang negosyo, napagpasyahan niyang bumisita sa lugar na iyon. Ngunit hindi niya alam na ang probinsyang pupuntahan niya ay ang mismong lugar na naging tahanan ng kanyang tunay na ama, si Jobert. Habang bumabagtas ang kanyang SUV sa makitid na kalsadang may tanawin ng mga bundok at palayan, napansin niya ang payak ngunit tahimik na pamumuhay ng mga tao. Sa likod ng kanyang isip, tila may kakaibang pakiramdam na tila nag-uudyok sa kanya na ang lugar na ito ay hindi lamang isang ordinaryong destinasyon. Pagdating sa baryo, agad na napansin ni Justin ang tensyon sa paligid. Maraming tao ang nag-uusap tungkol sa kawalang katarungang ginagawa ng gobernador sa mga magsasaka, lalo na kay Jobert. Isa itong balita na umantig sa kanya, ngunit hindi niya palubos na nauunawaan ang kaugnayan nito sa kanyang pakay. Habang naglalakad siya sa paligid upang masuri ang lugar, nakita niya ang mga bakas ng sunog sa isang maliit na taniman. Ang mga labi ng isang bahay na yari sa nipa ay tila simbolo ng pagkawasak. Habang nagtatanong sa mga residente, napadpad siya kay Mang Tomas na walang pag-aalinlangang ipinaliwanag ang nangyari. Ang bahay na ito'y pag-aari ni Jobert, sabi ni Mang Tomas habang tinuturo ang nasunog na lugar. Isang mabuting tao, tapat na magsasaka. Pero walang pakundangan ng gobernador, sinunog ang bahay niya para lang makuha ang lupa. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Justin, puno ng curiosity. Nasa pansamantalang kubo, pero kahit anong gawin ng gobernador, hindi sumusuko si Jobert, sagot ni Mang Tomas. Nais ni Justin na makita ang taong tinutukoy ni Mang Tomas. Sa pagpunta niya sa maliit na kubo, nakita niya si Jobert na nakaupo sa ilalim ng isang puno. Hawak ang isang kahoy na laruan.
Mukha itong pagod, ngunit matatag. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng kwento ng paghihirap at lakas. "Magandang araw po," bati ni Justin. Inaabot ang kamay upang magpakilala. "Ako si Justin, nagmumula sa Maynila. Narinig ko ang tungkol sa sitwasyon ninyo." Napatingin si Jobert sa kanya, bahagyang nagtataka. "Magandang araw," sagot niya, nangingiti ng bahagya. "Salamat sa pagbisita. Ano ang maitutulong ko sa inyo?" Habang nag-uusap sila, hindi maialis ni Justin ang kanyang mga mata sa kahoy na laruan na hawak ni Jobert. Ito ay isang maliit na kabayong kahoy na tila may sentimental na halaga. Biglang may pumasok sa isip niya. Isang malabong alaala mula sa kanyang kabataan. Ang kabayong kahoy na iyon ay tila pamilyar. "Patawad po," biglang sambit ni Justin. "Ang laruan na hawak ninyo, saan po ninyo nakuha?" Napatingin si Jobert sa laruan, tapos ay ngumiti. "Ginawa ko ito noon para sa anak ko, si Justin," sagot niya. "Noong bata pa siya, mahilig siya sa mga laruan tulad nito. Pero matagal na iyon. Matagal na siyang nawala sa buhay ko." Nang marinig iyon, tila nabura ang lahat ng tanong sa isipan ni Justin. Ang laruan, ang pangalan, at ang kwento ay tila isang piraso ng puzzle na bumuo sa kanyang pagkatao. "Ako si Justin," sabi niya, halos hindi makapaniwala. "Ako ang anak niyo." Si Jobert ay natigilan. Sa unay, tila hindi siya makapaniwala. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mukha ni Justin, unti-unting lumilinaw ang katotohanan. Ang mga mata, ang ekspresyon. Lahat ng ito ay tila salamin ng kanyang asawa, si Erica. "Justin, ikaw nga ba?" bulong ni Jobert. Nanginginig ang boses habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. "Po," sagot ni Justin, hindi na rin mapigilan ang kanyang emosyon. "Matagal na akong may hinahanap sa sarili ko at ngayon ko lang nalaman kung ano iyon. Ikaw po pala iyon." Nagyakap ang mag-ama, parehong lumuluha. Ang maraming taon ng pagkakahiwalay, ang sakit at pangungulila ay nawala sa sandaling iyon. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ni Jobert, naramdaman niyang sa wakas ay natagpuan niya ang pirasong nawawala sa kanyang buhay. Sa mga sumunod na oras, nag-usap ang mag-ama tungkol sa kanilang mga buhay. Ikinuwento ni Justin kung paano siya pinalaki ng mayamang pamilya, kung paano siya nagtagumpay sa negosyo, at kung paano siya laging nagtatanong tungkol sa kanyang tunay na mga magulang. Ikinuwento naman ni Jobert ang kanyang pakikibaka bilang magsasaka, ang hirap ng buhay, at ang kanyang pangarap na balang araw ay makita muli ang anak. "Ngayon ko naintindihan kung bakit hindi ako tumigil sa paghahanap ng sagot," sabi ni Justin. "Ikaw pala ang hinahanap ko. At ngayon, narito ako. Hindi kita pababayaan." Ang muling pagkikita ng mag-ama ay hindi lamang nagbigay ng kasagutan sa kanilang mga tanong, kundi nagbigay rin ng panibagong simula. Sa harap ng mga pagsubok at kawalang katarungan, may dumating na bagong pag-asa. Isang tagapagligtas na may layuning hindi lamang ipagtanggol ang kanyang ama, kundi pati na rin ang mga tao sa baryo na matagal nang inaapi. Ang muling pagkikita ni na Justin at Jobert ay hindi lamang nagbigay liwanag sa kanilang mga nakaraan, kundi nagdala rin ng bagong layunin para sa hinaharap. Sa kabila ng galak na muling nagkasama ang mag-ama, malinaw kay Justin na hindi sapat ang pagbabalik loob upang wakasan ang mga kawalang katarungan sa baryo. Nang marinig niya ang kwento ni Jobert tungkol sa sunog, ang pananakot at ang pag-abuso ni Gobernador Damian, nagdesisyon siya. Hindi siya mananatiling tahimik. Hindi na pwedeng magpatuloy ang ganitong sistema, sabi ni Justin habang kausap si Jobert sa lilim ng punong mangga. "Hindi lang ikaw ang apektado, kundi lahat ng mga magsasaka sa baryo. Kailangan ng may kumilos laban sa kanya." "Justin, wala kang utang na loob na gawin ito," sagot ni Jobert, bagamat nararamdaman niya ang tapang ng anak. Napakalakas ng gobernador at marami siyang koneksyon.
Baka ikaw rin ang balikan niya. Ngunit matatag si Justin. Hindi ito tungkol sa utang na loob, tatay. Tungkol ito sa prinsipyo. Ikaw ang nagturo sa akin na hindi dapat sumuko sa harap ng kawalang katarungan. Ngayon, ako naman ang gagawa ng paraan. Sa mga sumunod na linggo, inihanda ni Justin ang kanyang kampanya laban kay Gobernador Damian. Napagpasyahan niyang tumakbo bilang gobernador upang mapaalis ang opisyal na matagal nang umaabuso sa mga tao. Ang kanyang karanasan bilang negosyante at tagumpay sa lungsod ay nagbigay sa kanya ng kredibilidad. Ngunit higit pa rito, ang kanyang tunay na malasakit sa mga tao ang naging pundasyon ng kanyang layunin. Ginamit ni Justin ang kanyang impluwensya at yaman upang maglunsad ng kampanya na nagsusulong ng mga konkretong plano para sa probinsya. Pinuntahan niya ang bawat baryo upang makipag-usap sa mga tao, makinig sa kanilang mga hinaing, at ipahayag ang kanyang hangarin na bigyan sila ng boses. Hindi lang ito laban ko, wika ni Justin sa isang talumpati sa harap ng mga magsasaka. Ito ay laban nating lahat para sa katarungan, laban sa pang-aabuso, at para sa isang mas magandang kinabukasan. Hindi tayo pwedeng magpatalo sa mga taong ginagamit ang kapangyarihan para sa pansariling interes. Habang lumalakas ang kampanya ni Justin, naramdaman din niya ang pag-atake mula sa kampo ng kalaban. Si Gobernador Damian, na kilalang malupit sa kanyang mga taktika, ay nagpakalat ng mga maling balita tungkol kay Justin. Ang mga paninirang ito ay idinisenyo upang sirain ang reputasyon ng batang negosyante. May mga akusasyon na siya ay isa lamang outsider na hindi tunay na nakakaintindi ng buhay sa probinsya. Ginamit ng gobernador ang kanyang impluwensya upang magpakalat ng propaganda na sinasabing si Justin ay magpapabagsak lamang sa ekonomiya ng lugar. Hindi niya naiintindihan ang totoong sitwasyon dito. Sigaw ni Gobernador Damian sa isang pampublikong pahayag. Ang mga taong tulad niya, ginagamit lamang ang kanilang yaman para sa pansariling ambisyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling matatag si Justin. Sa halip na patulan ng mga paninira, mas pinili niyang magtuon sa kanyang layunin at patuloy na makinig sa mga tao. Inilunsad niya ang mga programa para sa mga magsasaka, tulad ng libreng pagsasanay sa makabagong agrikultura at planong pagpapalago ng irigasyon. Sa bawat baryong kanyang binisita, pinapakita niya ang kanyang tunay na malasakit. Hindi ko siya makikilala kung hindi niya totoong nararamdaman ang hirap natin. Sabi ni Mang Tomas sa mga tao nang minsang dumalo si Justin sa isang pagtitipon. Siya ang anak ni Jobert, isang magsasaka na tulad natin. At naniniwala ako, siya ang kailangan natin. Ang suporta ng mga tao ay unti-unting lumakas. Ang mga magsasaka na matagal nang natatakot sa kamay ng gobernador ay unti-unting nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita at ipakita ang kanilang suporta para kay Justin. Naging simbolo siya ng pag-asa sa lugar na iyon. Sa gitna ng kampanya, bumalik si Justin sa pansamantalang bahay ni Jobert upang humingi ng payo. Tatay, minsan iniisip ko kung sapat ba ang ginagawa ko, sabi niya habang nakaupo sa tabi ni Jobert. Napakalakas ng gobernador at hindi madali ang laban. Hinawakan ni Jobert ang balikat ng anak. Justin, minsan ang lupa, kahit ilang beses mong bungkalin, parang walang bunga. Pero hindi ibig sabihin wala kang ginagawa. May tamang panahon para sa lahat ng bagay. Basta ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo at manalig ka sa mga tao. Sa araw-araw na kampanya, mas lumalakas ang suporta kay Justin. Maging ang mga kabataan at manggagawa sa lungsod ay sumali sa kanyang adhikain. Nagbibigay ng kanilang oras at talento upang tulungan siyang maabot ang mas marami pang tao. Kasabay nito, siniguro ni Justin na ligtas ang kanyang ama mula sa banta ng gobernador. Nagpadala siya ng mga tao upang tiyaking walang masama ang mangyayari kay Jobert. Ngunit alam ni Justin na ang laban ay hindi matatapos sa suporta lamang. Kailangang manindigan siya laban kay Gobernador Damian, kahit gaano pa kahirap ang hamon.
Sa kabila ng paninira at banta, nanatiling buo ang kanyang loob. Dala ang paniniwala na ang laban na ito ay hindi lamang para sa kanyang ama, kundi para sa lahat ng mga tao sa baryo na matagal nang inaabuso ng sistema. Habang papalapit ang araw ng halalan, naging malinaw sa lahat na ang labanang ito ay hindi lamang tungkol sa politika. Ito ay isang simbolo ng pagbabalik ng hustisya, ng pagkakaisa, at ng paninindigan laban sa katiwalian. Sa gitna ng lahat ng ito, si Justin ay nanatiling matatag, handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Dumating ang araw ng halalan, isang araw na tila bumuhay sa baryo at sa buong probinsya. Ang tensyon ay dama ng lahat, mga magsasaka, negosyante, at maging ng mga karaniwang tao. Sa bawat balota, nakapaloob ang pag-asa para sa pagbabago o ang takot na magpatuloy ang pang-aabuso. Si Justin, na nagbigay ng kanyang puso at kaluluwa sa kampanya, ay tahimik ngunit determinadong harapin ang resulta. Sa hapon ng bilangan, nagtipon ang mga tao sa plaza ng bayan upang hintayin ang opisyal na anunsyo. Kasama ni Justin ang kanyang ama na si Jobert, na tahimik na nagdarasal habang nakaupo sa ilalim ng isang puno. Ang bawat tao sa baryo ay nagbabantay sa radyo, umaasang magkakaroon ng pagbabago sa pamunuan ng probinsya. "Justin, ano man ang mangyari, ipagmamalaki kita," sabi ni Jobert habang hinahawakan ng kamay ng anak. "Hindi lahat ng tao ay may lakas ng loob na gawin ang ginawa mo." Ngumiti si Justin at tumango. "Salamat, tatay. Hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa inyo." Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang resulta. Sa ilalim ng maliwanag na buwan at malamig na hangin, inihayag ang tagumpay ni Justin bilang bagong gobernador ng probinsya. Ang kanyang pangalan ay umalingaw-ngaw sa radyo, at ang buong plaza ay napuno ng palakpakan at sigawan ng tuwa. "Panalo tayo!" Sigaw ng isa sa mga magsasaka habang nagtatakbuhan ang mga tao papunta kay Justin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang pagmamahal at suporta ng komunidad na kanyang pinaglingkuran. Hindi napigilan ni Jobert ang kanyang emosyon. Niyakap niya si Justin ng mahigpit, at sa kanyang mga mata ay nakita ang mga luha ng kasiyahan. "Ikaw ang anak ko," wika niya. "Ikaw ang pagbabago na matagal nang hinihintay ng probinsya." Agad na sinimulan ni Justin ang kanyang tungkulin bilang gobernador. Isa sa kanyang unang hakbang ay ang pagpapataw ng legal na aksyon laban kay Gobernador Damian. Sa tulong ng mga ebidensya at testimonya mula sa mga biktima, kabilang si Jobert, nagawang ihabla ang dating gobernador dahil sa kanyang mga pag-abuso at katiwalian. Sa ilalim ng bagong pamahalaan, isinulong ang hustisya at tuluyang napalaya si Damian sa kanyang pwesto. Ang balitang ito ay naging simbolo ng pagbagsak ng isang sistema ng katiwalian na matagal nang nagpapahirap sa probinsya. "Wala nang lugar para sa mga ganitong uri ng lider dito sa ating probinsya," pahayag ni Justin sa kanyang unang talumpati bilang gobernador. "Ang ating pamahalaan ay para sa tao, hindi laban sa kanila. Pangako ko sa inyo, bawat desisyon na gagawin ko ay para sa kapakanan ng lahat." Matapos ang matagumpay na pagpapalayas kay Gobernador Damian, tinutukan ni Justin ang kanyang pangako na pagbutihin ang pamumuhay ng mga magsasaka. Isa sa kanyang unang proyekto ay ang pagpapabuti ng irigasyon sa mga baryo. Sa tulong ng kanyang koneksyon sa mundo ng negosyo, nagdala siya ng makabagong teknolohiya sa agrikultura na hindi lamang nakapagpadali sa proseso ng pagsasaka, kundi nagbigay rin ng mas mataas na ani para sa mga magsasaka. Nagtayo siya ng mga kooperatiba sa bawat baryo upang bigyan ng patas na presyo ang mga ani ng mga magsasaka. "Hindi na kayo kailangang magtiis sa mababang kita," sabi ni Justin sa isang pagpupulong. "Ang kooperatibang ito ay para sa inyo upang matulungan kayong mapanatili ang inyong kabuhayan." Bukod dito, inilunsad din niya ang libreng edukasyon para sa mga anak ng magsasaka na layong bigyan ng susunod na henerasyon ng mas maayos na oportunidad. Ang baryo,
na dati puno ng takot at kawalang pag-asa ay unti-unting nagbago. Ang mga dating nasira ng sistema ay muling nabigyan ng lakas upang maniwala sa kanilang sarili. Isang hapon, dumalaw si Justin sa lupaing dating sinasaka ng kanyang ama. Doon niya nakita si Jobert na abala sa pagbubungkal ng lupa. Bagamat gobernador na siya, naramdaman niyang sa lupang iyon siya tunay na kabilang. "Hindi mo pa rin tinitigilan ang pagsasaka, tatay?" Tanong ni Justin habang inilalapag ang kanyang bag sa tabi ng taniman. "Hindi kailanman, anak," sagot ni Jobert, ngumiti habang hawak ang isang punla. "Ito ang buhay ko, at kahit na ngayon ay mas maginhawa na tayo, gusto kong ipagpatuloy ito. Itinuro nito sa akin ang tunay na halaga ng pagtitiyaga." Tumabi si Justin sa kanyang ama at tumulong sa pagbubungkal ng lupa. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang bumalik siya sa kanyang pinagmulan. Isang simpleng anak na natutong pahalagahan ang buhay mula sa isang ama na hindi sumuko sa kahit anong hamon. Sa ilalim ng pamumuno ni Justin, naging masagana at mapayapa ang probinsya. Hindi lamang siya isang leader na nagbigay ng mga solusyon, kundi isang inspirasyon para sa mga tao. Ang kanyang tagumpay ay isang patunay na ang hustisya, malasakit at pagsusumikap ay kayang talunin ang anumang balakid. Ngunit higit pa rito, ang tagumpay niya ay isang pagpapatunay na ang isang simpleng magsasaka at ang kanyang anak na bilyonaryo ay kayang magsama upang baguhin ang kanilang mundo para sa mas mabuti. Matapos ang matagumpay na halalan at ang pagbabagong dala nito sa probinsya, isa sa mga unang hakbang ni Justin bilang bagong gobernador ay tiyaking maibalik ang dignidad at kaginhawahan sa buhay ng kanyang ama. Sa loob ng ilang dekada, nakita ni Justin ang sakripisyo at hirap na tiniis ni Jobert. At sa kanyang puso, alam niyang panahon na para maibigay ang nararapat para dito. Isang umaga, inimbitahan ni Justin si Jobert sa opisyal na bahay ng gobernador. Sa kanilang harapan ay isang mapa ng probinsya, kung saan nakapaloob ang isang piraso ng lupa na malapit sa taniman ni Jobert. "Ito ang gusto kong maging tahanan mo, tatay," sabi ni Justin habang itinuro ang lupa. "May bahay na itinatayo roon, sapat para maging komportable ka. At ang lupain sa paligid nito, iyo na. Wala nang sino man ang pwedeng kumuha nito mula sa iyo." Natigilan si Jobert, hindi makapaniwala sa narinig. "Justin, napakalaki ng ginagawa mo. Hindi ko alam kung paano ako makakapagpasalamat." Ngumiti si Justin. "Tatay, wala kang kailangang gawin. Lahat ng ito ay para sa iyo. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo, nararapat lang na magkaroon ka ng tahanan at lupang hindi kailanman mawawala." Ilang linggo matapos ang usapan nila, dinala ni Justin si Jobert sa bagong bahay nito. Ang simpleng tahanan ay nakatayo sa gitna ng maayos na taniman na handa na para sa mga bagong punla. Nang pumasok si Jobert, nakita niya ang mga gamit na pinili mismo ni Justin, mula sa mga kasangkapan hanggang sa mga larawang nakasabit sa dingding na nagpaalala sa kanilang kwento bilang mag-ama. "Tatay, ito ang bagong simula mo," sabi ni Justin habang pinagmamasdan ang reaksyon ng kanyang ama. Hinawakan ni Jobert ang balikat ni Justin. "Justin, sa lahat ng nawala sa akin, hindi ko inakala na babalik pa ang ganitong klaseng buhay. Pero higit sa lahat, salamat dahil nahanap kita ulit." Sa mga sumunod na buwan, unti-unting bumalik si Jobert sa kanyang buhay bilang magsasaka. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang takot o pangamba. Ang lupaing ibinigay ni Justin ay nagbigay sa kanya ng seguridad na matagal na niyang inasam. Nagsimula siyang magtanim ng gulay at palay, at sa tulong ng mga modernong kagamitan mula sa programa ng kanyang anak, mas napadali ang kanyang trabaho. Hindi nagtagal, muling nakilala si Jobert sa baryo bilang isang masipag at mapagmahal na magsasaka. Ngunit sa pagkakataong ito, siya rin ay naging simbolo ng tagumpay laban sa kawalang katarungan. Ang kwento niya ay nagsilbing inspirasyon sa mga tao. Isang paalala na kahit gaano kahirap ang buhay,
may pag-asa pa ring magtagumpay. Si Jobert ang dahilan kung bakit naniniwala ako sa pagbabago, sabi ni Mang Tomas sa isang pagtitipon sa baryo. Siya ang nagpapaalala na ang sipag at paninindigan ay pwedeng magbago ng buhay, kahit gaano pa kahirap. Samantala, si Justin ay patuloy na naging mabuting politiko. Hindi lamang siya nagbigay ng mga programa para sa mga magsasaka, kundi nagtaguyod din ng patas na distribusyon ng lupa at sapat na edukasyon para sa mga pamilya sa probinsya. Sa bawat desisyon niya, palaging nakaangkla ang kanyang mga plano sa kapakanan ng mga tao, lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan. Ang tagumpay ko ay hindi dahil sa yaman, sabi ni Justin sa isang panayam. Ito ay dahil sa inspirasyon ng mga magsasaka tulad ng aking ama, na nagpakita sa akin ng halaga ng sakripisyo, pagmamahal at prinsipyo. Sa pagtatapos ng araw, madalas dumalaw si Justin sa tahanan ni Jobert. Doon, magkasamang nagtatanim ang mag-ama o simpleng nagkukwentuhan sa harap ng maliit na kubo sa tabi ng taniman. Ang kanilang relasyon, na minsang nagkaroon ng lamat dahil sa kahirapan ng buhay, ay tuluyang nabuo. Sa bawat tawanan at palitan ng kwento, naramdaman nilang muling naipon ang mga panahong nawala. Justin, alam mo ba kung ano ang pinakamahalagang bagay na natutunan ko sa lahat ng ito? Tanong ni Jobert isang gabi habang sila'y nakatingin sa mga bituin. Ano po iyon, tatay? Sagot ni Justin. Ang bawat sugat, kahit gaano kalalim, ay pwedeng maghilom. Kailangan lang ng oras, tiyaga at pagmamahal, sabi ni Jobert habang nakangiti. At ikaw ang nagpapatunay niyan. Ang kanilang kwento ay nagtapos sa isang mapayapa at masayang buhay. Si Jobert, ang dating magsasakang nawalan ng lahat, ay nagkaroon ng bagong simula at naging simbolo ng tagumpay sa gitna ng pagsubok. Si Justin, ang anak na natagpuan ng kanyang ugat, ay naging huwaran ng makataong pamumuno. Sa baryo, ang dating takot ay napalitan ng pag-asa. Ang mga taniman ay muling nagbunga at ang mga tao ay nagtulungan upang itaguyod ang kanilang komunidad. At sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo ang mag-ama, pinagmamasdan ang kanilang mundo na unti-unting bumubuti, puno ng pag-asa para sa hinaharap.